Hi guys, good afternoon. Dito kami ngayon sa Santa Ines. At ito ang magandang time para ating reviewin ang aking bagong motor, ang Monarch Active 125. At check natin. Bali nakuha ko to 77,000 sa mga pwede nyo kunin to sa Skygo ng mga dealership dahil sila nagpapalabas ng Monarch na brand dito sa Pilipinas. Bali po siya, competitor po siya ng PG1. Direct competitor siya actually. Maraming features na ginaya sa PG1 pero masasabi ko mas inangat nila dito sa motor na to para maging relevant sa market natin. Yan, check natin kung anong pwedeng anong maging consideration nyo para maisip nyo or ma-realize nyo tama ba yung word ko or ano ba? Or ma-compare nyo kung PG1 ba kukunin nyo itong PG1 Tagalog. Nakikita nyo, ito yung size niya. Nasaba ko na siya sa ilog, sa off-road. Masasabi ko, okay na okay siya. Ang masasabi ko dito, pinamalaking tulong dito is 18-inch na wheels sa harap. Ang size ng harap natin is 2.75 by 18. Medyo mas madali siya hanapin kaysa 16. So magandang consideration. Mahirap lang siya ipara sa 16. Ito yung headlights niya. Bali LED na po siya, harap-likod, kasama yung signal lights. MDL, driving light na bilog yan, ito lumalabas demo natin. Yan yung itsura niya, MDL, ito yung ilaw niya, headlight, tsaka bright niya, yan yung bright. Pag inon nyo naman, ito yung magiging itsura ng dash niya. Yan, may animation siyang ganyan. Basic controls lang siya dito sa right side, may kill switch, tsaka push start, very similar sa masabi ko XRM. Naka quick throttle na rin siya na throttle assembly dito. So dito yung mga switches na andito na lahat, yung flasher nyo. Ito yung ilaw, low beam tsaka high, MDL, driving light, signal light, usual. Tapos horn natin. Ayan, kung malakas yung horn. Ayan, okay naman siya. At yung bright, ito yung bright. Kumukonsumo siya sa pagkakalculate ko ng 46 kilometers per liter. Depende pa rin yun sa riding style nyo at kung gaano ang conditions ng kalsada na dadaanan nyo. Ang chain drive niya is 4 to 8 lang. Di pa siya 4 to 8H. Pwedeng upgrade yan sa susunod pero as of now okay pa naman siya. Nabuhat niya kami with angkas and top box and load and everything. Ito namang upuan sa likod, natatanggal siya. Hinila mo tong part na to. Okay. Pag hinila mo to, yan, lalabas yan. Tapos makikita mo yung buong bracket niya. Pwede mo patungan ng mga gamit, very goods for naglalala-move ka or may mga deliveries ka. Pag sa bubuksan mo naman yung kanyang susian, may susian siya dito sa gilid para mabuksan itong compartment dito, access sa gasoline mo. Yun lang siya. Yung shock siya sa likod, is masasabi kong isa pa sa nilamang niya sa PG1 kasi ito ay nakadebaso na with ADK na brand, adjustable ang preload, enough na siya for basic trail. Ito yung foot pegs niya, pwedeng tanggalin ng goma for the passenger. Same din naman sana if gusto mo mas mag-grip dahil dingipin po siya na na foot pegs kung gusto mo mas mag-grip. Pero okay naman siya, hindi ko naman siya kino-consider na tanggalin. The usual, wala siyang sensor for side stand, so aandar pa rin siya kahit naka side stand siya. Center stand, importante yan para mag-maintenance ng likod na part. Ito yung tail light niya sa likod, integrated na yung signal lights na dito. Andyan na yan, brake light, tail light, tsaka yung signal light. Dito nakalagay yung plaka, the usual. Tapos kung kakabitan nyo siya ng box, pwede nyo siyang rektahin dito at may naka-ready na threaded to, part na to. At hindi mo naman masyadong kailangan. Kahit naglagay na ako ng 65 liters sa box ito, walang naging problema. Although para sa body build ng motor masyado siya malaki. One of the upgrades kalaban sa masabi kong naging consideration ko compared sa PG1 is itong high mount na exhaust. Dahil nga ito, nag-river crossing madalas kami. Malaking tulong to. Kasi hindi ka hindi ka papasukin ng dahil nga mataas ang clearance mo for lubog sa baha or ilog. Dito sa preno, din siya, parang sa enduro style din siya na dingipin. I-adjust doon sa ilalim kung gusto nyo i-adjust yung task baba niya. And very conventional, madaling i-maintenance at if masira yung switch, for example, madali palitan. And brake rod,
Padali lang din palitan niya, maring madaming ganyan. Ito naman, balik tayo dito sa harap. Ang fender niya dito sa harap ay split pipe, very similar sa Himalayan na Royal Enfield. Naging cons lang na honest cons ko lang dito is ito sa part na to, dahil nga medyo mababa tong part na to, napuputikan pa rin tong bandang airbox kasi airbox na to eh. Dito naman sa mismong engine sa ilalim, meron siyang bash plate na maliit. Pwede nyo siyang i-customize dahil may naka-ready na siyang bracket. Kumbaga dadugtungan mo na lang to or gusto mo mas malaki, pero sa akin na river crossing ko naman siya, med sumayad for some time, okay naman siya, hindi naman naging problem. Yung harap na preno, dual pot caliper siya, enough na for a 125cc. At fork boots, importante sa pag-offroad para hindi madumihan ng ating inner tube. Reflectors, the usual. Hindi ko pala natakil, ang gulong sa likod natin ay 1-sing din, same din sa harap. 3.5 itong likod natin, 3.5 by 16. Medyo mahirap hanapan siya ng gulong, pero dahil sikat naman sa market niya ng PG1, for sure may makukuha na naman kayo. Dahil same size siya ng PG1 in diameter. So yeah. Yan ang itsura niya all around. Additional accessories pag kinuha nyo tong motor na to. Number 1, ito. May kasama na siyang front headlight bracket, lalagay ng toolbox or kapote or anything na pwede mo ilagay na lightweight lang. May kasama na siyang foam dito. Support kung bigla ka masubsob or anything at may sasalo, hindi baka lang sasalo sa'yo. Pag bumili ka na rin ng unit, may kasama na rin siyang phone mount. Monarch ang brand ng ng phone mount nila. Side mirror, very conventional, round side mirror. Okay naman siya. Di ganun siya kalapit, di siya ganun kalayo. So yeah. Yan siya. Naka-center siya ngayon, so medyo mataas na pero nakakapit siya. Very flat foot for 5'11". Mare-recommend ko to kahit 5'6 ka par longer. Abot to ng girlfriend ko. Ayaw ito yung sound check natin dyan. Tahimik yung makina. Kahit yan, wala kang maririnig na. Bumaba natin. Tunog XRM, very soon yun. Okay, ngayon, question. Bibili ka ba netong PG1 pala? PG1 Tagalog, bibili ka ba neto? Or considering ka ba kung early hesitant ka ba kung may hirapan ka pa sa pyesa, for example, ganyan. As per GC and sa mga groups na sinalihan ko, marami naman siyang pyesa, very similar siya sa mga Honda engines. If may mga parts na gusto mo naman na stock na nasa Monarch mismo itself, is pwede ka naman kumuha sa mga dealerships ng parts. Pero as of now, natakbo ko siya na 1.5, wala pa naman issues or anything masabi kong negative dito sa motor na to. So yeah, binili ko itong Axis na to kasi nga I'm getting more for what I've paid for, kasi parang ang description ko kasi sa PG1, although maganda ang PG1, reputable brand ng Yamaha, parang masabi ko siyang adventure ready. Marami pa akong kailangan bilhin, marami pa akong kailangan i-accessorize sa motor na yun. Dito na siya, kasama na siya. Like for example, itong bracket sa gitna. Kasama na yan pag binili mo. Kasama na yan. Ngayon, mga common questions. Boss, pwede ba tanggalin tong bracket? Itong puti na bracket na to? Yes, may tatanggal pero kailangan yung itong upuan kasi hindi mo siya mababalik. Kasi ang upuan, nakakabit siya mismo dun sa bracket. May mga ibang access users na pagpalit na nito, pero personally gusto ko sige ganito kasi napaglalagay pa maraming gamit. Saka pag nagka-camping kami, may extra lang sa kanya. So yeah, final thoughts sa motor kong to. Totoo, wala akong masabi na issues or anything. I would prefer this sa PG1 kasi nga mas marami siyang kayang i-offer compared sa PG1. Ngayon kung gusto niyo na medyo brand reliability, mas okay pa rin ng PG1, pero dahil bago pa lang sa market, titingnan natin kung hanggang saan tatagal to. At sana sa mga susunod na vlogs or like
may magkaroon issue, update ko kayo. As of now, wala. Pero yeah, ito ang magiging daily ko for now and madalas nyo makikita itong motor na to. Okay. Yun na muna sa ngayon. Update ko kayo kung may mga gusto pa kayo or kung may mga tanong kayo regarding sa motor na to na hindi ko na-tackle. Comment nyo lang, try ko reply hanggat kaya ko makita. Okay? Bye-bye!